Bonete So TV. that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon, headed by Senator Lacson, at hindi pa ho tapos in-expect po namin, part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, no, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Diskaya. Sino kaya ang sinasabi niyang bumaliktad? Siya kaya yon? Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na binidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang police. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly, may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo at madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? Okay, mga kabonet sa mga kababayan, sino kaya ang kanyang tinutukoy dito na bumaliktad? Sa tingin ko, hindi kaya si Diskaya. Kung sabihin niya lahat, di mas maganda, di ba? Dahil tinuluyan na talaga. Ito namang si Senator Jinggoy Estrada, tinuluyan na rin dahil alam naman natin na alam ko nagiging sacrifice to. So, wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya and it will show. I've been hearing the last few days, there's so much evidence against the major players dun sa flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why nga, pinanghawakan pa rin natin yung Blue Ribbon Committee. The other point I want to make about counting the cost is, yun nga, ano yung cost sa next generation? Kapag kinover up natin to, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, dudurugin ka sa media at social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always in there. That's always there whether sadya. Ayan po yung masaklap dyan mga kababayan, mga kabonits. Kung gusto mong mapanood yung buong video nito, andyan lang po sa comment section. So ito lang po yung highlight na gusto kong ibahagi sa iyo na may babaliktad. Sana po may babaliktad talaga para matunton kung sino, kasi nga masakripisyo ang taong bayan, ang batas, ang saligang batas wala na, binaaboy na talaga, hindi na sinusunod, kung ano-ano na lang ang ginagawa. Kita naman natin sa Senate, sa Senado, halos naghati na, dalawa na. So para sa inyo, ano po yung masasabi nyo about dito, na sana ipag-pray natin na ang magsasalita na talaga ay yung totoo lang, hindi yung dinidiktahan lang nila, hawak nila sa leeg yung mga witness na magsasalita. Okay, don't forget to subscribe and see you sa next video na upload natin, highlight. Nasa comment section ang buong link po ng message ni Senator Alan.